Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos. My name is Angel. And in today's video collective, ayan, from Aries to Pisces, this is a love reading and this will not resonate to everyone, or hindi po ito magre-resonate sa lahat po ng mga nanonood nito. Okay? Alamin natin, no, collective, kung ano ang nasa isip ng person mo ngayon. Anong iniisip niya about sa'yo, anong nararamdaman niya. Okay, anything that you need to know kung anong nasa isip ng person mo ngayon, anong mga nararamdaman niya sa relationship niyo ngayon. Separated man kayo or hindi. Okay, so I'm gonna start with Aries. Aries down to Pisces. Okay, Aries, ano ang nararamdaman ng person mo about sa'yo ngayon? Set aside ko lang yung chi ko. Chi. Okay, Aries. Anong iniisip ng person mo ngayon? Anong nararamdaman niya? Iniisip niya. Plano niya siguro. Tingnan natin kung anong lalabas. Aries. Lumabas yung Eight of Swords. Mukhang may trust issues dito. Aries, we have the Six of Wands, the Star, the Eight of Pentacles. At the bottom, you have the Temperance. For some of you, Aries, this could be, you're maybe dealing with Aquarius, Temperance, Sagittarius. I feel like yung person mo ngayon, Aries, umaasa na nagkaroon siya ng pag-asa or wishing or pinapangarap niya na pinagpipray niya, okay? Pinagpipray ng person mo na magkaayos kayo. Maayos tong relationship niyo or mag-work or magiging successful. Okay, I feel like your person Aries is also praying na maging faithful ka at maging loyal at maging committed sa relationship. And most of all, iniisip niya, nararamdaman niya na sana, hopefully, mag-work yung relationship mo at loyal ka sa kanya. At I feel like your person is Aries, lagi niyang pinag-pray or lagi siyang umaasa na palaging nakatuon yung attention sa kanya. Yung attention mo sa kanya. Okay, yan na nararamdaman niya. Na sana maging okay lahat sa relationship niya. Okay, punta na tayo sa Taurus. 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 Relationship. Feeling ng person mo ngayon, iniisip na niya ngayon, Taurus. You have the King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Two of Swords, the Queen of Cups, Cancer, Pisces, or Scorpio, the Sun. Okay. I feel like your person right now, Taurus, um, it's either wala kayong communication, hindi ka nag-uusap, nasa malayo siya, or undecided siya kung I feel like your person with the Two of Swords caught between two lovers. But the Sun card, mukhang masaya naman ang person mo. Okay, ganito yun, Taurus. Nagugulan yung person mo kung kanino siya masaya. I feel like this is a third party. Okay? So, Taurus, yung person mo right now, yung iniisip niya is gulong-gulo ang isipan niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya with the King of Wands. Kasi ang King of Wands, action-oriented ang mga yan. Right now, hindi niya alam anong gagawin. Kung susundin ba niya yung nararamdaman niya or maging practical sa buhay with the King of Wands. I feel like your person is happy naman siya sa'yo. Happiness ang nafe-feel niya sa'yo. Okay? Happy siya sa relationship niyo. Gemini. Anong iniisip ng person mo ngayon
about sa relationship ninyo or about sa'yo. Gemini. Gemini, you have the World card, Six of Pentacles, Three of Swords, Two of Swords. Hindi ba kayo nag-uusap ng person mo? Gemini, I feel like this is a third party. Okay, this is a third party. Gemini. For those of you who are dealing with a foreigner with a World card, I feel like your person is broken-hearted siya kasi binigyan ka ba ng pera, Gemini, pero mukhang ikaw ang undecided. Meron ka bang ibang manliligaw? Okay, there's someone here na parang heartbroken siya kasi it's either wala kang time sa kanya, okay, o hindi mo sinuklian yung pagmamahal niya, Gemini. Hindi mo nakikita yung kindness ng person mo, or baka ikaw ang nasasaktan, Gemini. But I feel like yung iniisip ng person mo is nasasaktan ka, kaya hindi kayo nag-uusap. Kasi hindi niya kayang maging mabait sa'yo. There's something about that. Okay, Cancer. Anong iniisip ng person mo ngayon? Are you lonely, Cancer? Are you... For some of you, Cancer, you're not doing well. Why? Are you sick? Okay, Cancer. Okay, iniisip ng person mo is manluloko ka. Seven of Wands. Your person is setting boundaries. Ayaw niya sa'yo with the Seven of Wands. Kasi bully ka with the Five of Swords. Masakit kang magsalita, Cancer. And sinungaling ka. And hindi mo kayang kontrolin yung galit mo with the Strength card. And kulang ka sa pasensya, Cancer. And with the Strength card, parang hindi mo kayang maging humble. Yan ang iniisip ng person mo. Hindi ka humble, hindi ka kind with the Strength card. Hindi ka, kumbaga, hindi ka kind, hindi ka mabait with the Strength card. And napakatuso mo with the Seven of Swords. Madami kang tinatago, sinungaling, manluloko, Five of Swords, masakit pang magsalita, bully. Bully ka, and napakasama ng ugali mo with the Five of Swords. And right now, yung person setting boundaries. Alright. Leo, anong iniisip ng person mo? Anong iniisip ng person mo, Leo? The Emperor. Aries energy. Okay, Five of Cups, King of Wands, the Hangman. Okay. Emotionally unfulfilled yung person mo, Leo, because you're not taking any action. Why? Hindi ka kumikilos. Kulang ka sa kusa. Wala kang kusang gumalaw. Okay, lagi kang stuck. Lagi kang nagdadahilan at may sarili kang mundo. Walang ka-passion, kumbaga. Naboboring ang person mo sa'yo, Leo, kaya andito siya sa Eight of Cups. Yung person mo, Leo, naghahanap ng taong magmamahal sa kanya. Okay? Okay, hopefully, Leo, no, narinig nyo pa rin ako na mabuti. Okay, so I feel like your person right now, ang iniisip niya is, wala kang ginagawang action para, kumbaga, yung person mo, iniisip niya, maiba kang gusto. Hindi ka masaya sa relationship kasi
hindi ka determinado, wala kang kusa, hindi ka gumagalaw, parang depressed ka, parang wala kang gana sa buhay. Okay, hindi ka motivated para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Unattractive yan sa person. Kumbaga, yung bang walang ambisyon, walang pangarap, ganon. Hindi gumagalaw, nakatunganga lang, ganon, walang ginagawa. Yan ang iniisip ng person mo. Kaya parang naghahanap siya ng ibang, emotionally hindi siya fulfilled sa relationship ninyo, Leo. Okay, parang hindi ka rin confident. Nasasad ang person mo kasi wala kang confident, wala kang kusa. Okay, Leo? Okay. You're not taking action kasi. King of Wands kasi is siya yung confidence sa sarili, taking action, determinado, aggressive, decidido sa buhay, porsigido. I feel like right now, ang iniisip ng person mo is hindi ka porsigido. Unattractive ka, kumbaga, kasi wala kang pangarap sa buhay. Yung iba sa inyo ha, Leo. Ayan. Parang low life ang tingin niya sa'yo. Okay? Low life ka. Okay, Virgo, next. Anong iniisip ng person mo sa'yo? Virgo. Anong iniisip ng person mo sa'yo? Virgo. Virgo, Ace of Wands, King of Cups, the Death card, Five of Cups. Okay. I feel like tingin niya magkakaroon ng ending sa relationship. Okay? Loyal ka, Virgo. Ano yung pagmamahal mo, pero boring ka with Ace of Wands. Kaya, para bang, ang iniisip niya parang wala kang, with the Death card, the King of Cups and Ace of Wands, wala kang kabuhay-buhay. Boring ka nga, Virgo. Yan ang iniisip niya. Kaya yung person mo is very disappointed and lonely sa relationship. Disappointed. Walang kabuhay-buhay ang Virgo. Boring, hindi exciting, hindi caring ang Virgo. Mga Virgo, yan ang iniisip ng person mo. Kumbaga, patay ka. Parang, ang death card kasi, it's the death. Death of the king. Wala kang, hindi ka sensitive, hindi ka emotionally caring. With the Ace of Wands, kasi Ace of Wands is passion, ignites, chemistry. Wala pang chemistry. Hindi, boring na boring ang tingin ng person mo sa'yo. Okay, ang tingin niya sa relationship, napaka-boring. Kaya, for some of you, yun ang kinakadismaya niya ng person mo, Virgo, kasi, kumbaga, walang kakulay-kulay ang relationship ninyo. Walang, for some of you, Virgo, kulang ka sa sweetness with the King of Cups. Kulang ka sa sweetness, kulang ka sa, yung bang walang siguro for some of you, Virgo, the way you communicate is not with the heart. Okay, hindi ka rin, basta boring. Okay, boring. Naboboring ang person mo. Punta na tayo sa Libra. Anong iniisip ng person mo sa'yo? Libra. Libra, Sun, Moon, Rising. Libra, you have the Wheel of Fortune. Very in and out ka. Okay. Page of Wands. Very in and out ka. Hindi ka loyal. Libra, I feel like some of you, it's either your person is you're dealing with someone na masakit magsalita, hindi loyal and very on and off, Libra. In Page of Wands, parang lagi siyang nakatanaw sa iba. Parang meron siyang ibang hinahanap. Tingin ng person mo, Libra, is, ano ka, nagtatanim ka ng galit. Paiba-iba ang mga decision mo sa buhay. Hindi ka makapag-decide. Wheel of Fortune,
para kang sirang plaka minsan and hindi mo kayang i-work out ang relationship. Hindi ka marunong makisama with the Eight of Pentacles. Wala kang teamwork. Kumbaga, hindi mo kaya makipagsabayan or hindi ka marunong makisama sa mga tao. Or, ang tingin niya is, hindi ka loyal with the Eight of Pentacles. Kulang ka sa commitment. Kulang ka sa effort. Okay, Libra. Yan ang thinking ng person mo. And with the Page of Wands, um, parang may iba kang plano. Okay? May iba kang plano. Scorpio, punta na tayo kay Scorpio. Anong iniisip ng person mo about sa'yo or sa relationship ninyo? Scorpio, Wheel of Fortune. Eight of Pentacles ulit. Scorpio, feeling ng person mo, wala siyang tiwala sa'yo kasi in the Knight of Cups, mukhang hindi ka loyal. Meron kang ibang nililigawan and very on and off ka sa kanya. Okay, tingin niya hindi kanya kayang pagkatiwalaan Scorpio kasi on and off ka. Okay, hindi mo kayang maging seryoso sa kanya and tingin niya is playboy ka or player, lalakero, babaero, ganun. Okay? Punta na tayo sa Sagittarius. Anong tingin ng person mo sa'yo? Okay, Eight of Swords ulit. Page of Wands. Sagittarius, mukhang ang tingin ng person mo, uh, makasarili ka. Okay, Nine of Pentacles. Although, Sagittarius, tingin ng person mo is financially independent ka, kaya lang hindi kanya kayang pagkatiwalaan kasi mukhang manluloko ka, sinungaling with the Knight of Cups, meron ka pang ibang nililigawan, and yeah, mukhang meron ka pang ibang nililigawan at meron kang ibang ini-entertain at meron kang ibang kinakausap with the Nine of Swords. Parang may iba kang gusto. Parang feeling niya hindi siya ang gusto mo. Okay, Sagittarius with the Nine of Pentacles. Okay? Ang thinking ng person mo parang okay lang siya na mas okay pa na maging single. Okay? Capricorn, punitin tayo sa Capricorn. Anong iniisip ng person mo? Capricorn. Capricorn with the Four of Wands, Temperance, Two of Swords, the Nine of Pentacles. Capricorn, yung person mo, parang undecided siya kung magpakasal siya sa'yo. Okay, humingi pa siya ng more time to think about this. Undecided siya kung makipag-commit siya sa relationship. Undecided yung person mo kung siseryosohin niya inyong relationship or siseryosohin ka, Capricorn. And parang gusto pa niya ng time. Your person needs more time with the Temperance. Ayaw niya magmadali sa relationship. Ayaw niya agad matali. Ayaw niyang magkaroon ng serious commitment. Two of Swords, undecided. Nag-iisip. Okay? Kasi yung person mo, okay, possibly with the Nine of Cups, gusto pong munang ma-enjoy ang sarili. Gusto munang i-enjoy ang sarili. Gusto munang, yun nga, i-enjoy ang mga sa buhay. Ayaw niya muna ng seryoso. Okay? Aquarius, anong iniisip ng person mo? Sa relationship mo, sa relationship niyo or sa sa'yo, anong thinking niya? Anong sa isip niya ngayon? Okay, lumabas. Two of Cups. Oh my God. For some of you, Aquarius, you may be dealing with a cancer. Oh, feeling iniisip niya. In love ang person mo, ha? The person is
parang Page of Wands. Andun yung desire. Page of Wands, ang Wands kasi is desire. Desire, pangarap, parang gustong maabot. With the Chariot, determinado, parang gustong, yan, pangarap eh. Yeah, parang gusto niyang maging, iniisip niya na sana kayo ang magkatuluyan forever. Sana magkaroon kayo ng long-term serious commitment. Dalawa, Aquarius, kung sino man to. Okay? Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, or Cancer. Iniisip niya, in love na in love ang person mo sa'yo, Aquarius. Gusto yun ng forever sa'yo. Okay? Desire niya yan. Yan ang desire niya with the Page of Wands. Okay, punta na tayo sa Pisces. Anong iniisip ng person mo ngayon, Pisces? Pisces. The Tower. Magulo. Right now, yung person mo magulo siya. So, kaya hindi niya kayang i-work out ang relationship. Na-stress siya sa relationship ninyo, Pisces. Stress na stress ang person mo sa'yo. Okay? Baka mukhang mas focus siya sa negosyo ngayon, yung person mo, Pisces. You maybe right now, magulo ang utak ng person mo with the Tower. Okay? 9 of Wands kasi irritable siya. Stress siya sa work or sa business. Okay? Kaya, hindi niya kayang ibigay lahat sa relationship ninyo, Pisces. Kasi busy siya sa work ngayon. So, ang lalabas ay nagmumukha siyang uncommitted. Pero honestly, stress na stress ng person mo ngayon sa work, sa money, nagkukumayod, kaya magulo. Hindi siya yung person hindi siya pwede pang kausapin ngayon. Okay? Hindi siya magandang kausap ngayon. Pag mga taong irritable at may pinoproblema, hindi magandang kausapin. Kaya give your person some time. Okay? So collective, yan po ang napipick up kong energy sa relationship niyo. A lot of you are trying to move on. A lot of you collective are trying to forget your person. Okay, for some of you, your person is also trying to forget you, pero mahirap. There is this energy na parang ang hirap i-let go ang mga person natin at hirap maka-move on ngayon. Okay, the collective, hirap maka-move on ng collective ngayon. For some reason, yung iba hindi pa rin mahirap. There's energy na parang hirap i-let go, hirap maka-move on, at hirap makalimot. But anyways, let me know if nag-resonate kayo sa comment. Don't go away. But before, okay, naubusan ako ng energy. Okay, bago ako aalis, papasalamat muna ako. Thank you so much, sa patuloy na pagtangkilik dito. And don't forget to like and mag-comment sa baba. Upang ko yung alis, mga madaman sir, ma-flex po ako mga items. Okay, na check na magugustuhan ninyo. So, don't go away. I'll be right back. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay, tutulong ka nito yung crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil, okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pang malakas makasosyal. Okay, hindi halatang
protection siya, and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay ng mga third party, mga ano nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon, sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, Wanfu, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan,
pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Mga madam, if naghahanap po kayo ng pampaswerte sa sugal, okay, any sugal, casino, sweatres, baraha, mahjong, ano pa, tong-its, mahilig ba kayo magsugal sa baraha, then you need this horse, shoe, and clover white bracelet. Okay, pampaswerte sa mga gambling, kumbaga. Okay, message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. Okay, for only 300 pesos, and of course, plus shipping po tayo. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay, lakas makasosyal to, mga madam, for only 300 pesos each. Ayan, paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan, okay, because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to. Okay, so ayan, wag na kayong pahuli. Okay, message na kayo.